Ayan, medyo gumugulo na 'to mga kaibigan, lumalalim na ang kwento. Sa ating channel, this is Coach Jarrett. Today is October 27, 2022. At bago po tayo pumunta sa ating topic for today, tayo po muna ay magbibigay pugay sa ating mga kaibigan dyan sa Sendwave. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain at Ireland, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas ng walang remittance fee. Gamitin nyo lamang ang Sendwave sa pamamagitan ng pag-download nito, pagrehistro, at pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang bangko sa Pilipinas. At kung kayo gagamit ng aking promo code, mga kaibigan, na Coach Jarrett, nakikita nyo ba yan, Coach Jarrett sa screen? Kung gagamitin nyo po yung aking promo code na yan, ay makakakuha pa kayo ng $10 free credit. So, gamit-gamit na po. Kung kayo po ay naka-base sa US, UK, Canada, Italy, France, Spain at Ireland at magpapadala kayo sa Pilipinas, gamitin nyo na po ang Sendwave. So mga kaibigan, meron tayong update. Meron tayong update mga kaibigan. Saan tayo may update? Dito sa misteryo ng pagkamatay ng middleman, ng gunman ni Percy Lapid. So medyo nagiging convoluted na nga itong kwento tungkol sa misteryo ng pagkamatay ng middleman, ng gunman na pumatay kay Percy Lapid. Ayan, medyo gumugulo na 'to mga kaibigan, lumalalim na ang kwento at lalo pang na-e-expose yung mga kaganapan sa loob ng bilibid. Na kung saan apparently mga kaibigan ay may mga kaganapang hindi natin naiintindihan kung ba't nangyayari. Pero ito na nga ang balita mga kaibigan. Ito po ang balita kanina ng GMA News Online. Ang sabi po nila, DOJ investigating possibility that middleman's death may be murder. Ito na mga kaibigan. Na to, medyo parang ibang level na to ng kwentuhan mga kaibigan. Kasi nung una, alam po natin na ang ganap po dito ay foul play. Yun, wala rong foul play sinabi ng NBI, 'di ba? Nung nag-autopsy ang NBI doon sa mga labi nung middleman, ng gunman na pumatay kay Percy Lapid, wala rong foul play na nakita. Wala rong foul play. Pero apparently, mga kaibigan, si DOJ o Department of Justice ay may ibang opinion dito. Anong sinabi? Justice Secretary Jesus Crispin Remulla issued the remark in an ambush interview when asked about the persons of interest about the custody, under the custody of the DOJ. Ito na. Ayan na. Ang sabi ni DOJ Secretary, I cannot reveal that first. Hindi muna natin pwedeng ilabas yan, sabi ni DOJ Secretary. Huwag na muna natin pag-usapan itong mga taong ito. Basta we're trying to be thorough with the investigation. Yun. Simple lang ang sagot ni DOJ Sec. Basta sinusubukan natin na maging masusi. Ayan. Sinusuyod natin ng maigi ang investigasyon. Some of them were named in the dying declaration of June Villamor. So mga kaibigan, apparently, yung text message na isinend ng kapatid, sa kapatid pala ni June Villamor, yung ate niya, hindi nilabas yung pangalan Yung text message na yon mga kaibigan, ay tinatrato nila ngayon bilang isang dying declaration. Yan. Mabigat-bigat yon mga kaibigan pag dying declaration. Mabigat-bigat yon. The rest are tips given to us by other informants about being involved inside what transpired. Kaya we're being thorough about it. Kasi nga, eto, we're not talking about one murder case na lang dito. Ayun. Hindi na lang daw isang murder case ang pinag-uusapan mga kaibigan. The June Villamor case may be a possible murder case too. Kaya we're also investigating that. Ayan. Ayun na nga mga kaibigan. So hindi na lamang ito tungkol sa pagpatay kay Percy Lapid. Ito na rin ay kasama na nilang iniimbestigahan ang posibleng pagpatay
sa kaisa-isang lead sa mastermind na si June Villamor. Ayun na nga. Cover up ang iniisip nila. Ayun, yun yung ano dito mga kaibigan eh. Yun yung matindi-tinding aspeto nitong ano na to eh, nitong kaso na to eh. So meron na ngang Percy Lapid, 'di ba? Meron ng Percy Lapid na pinatay. Alam naman natin lahat 'yan. Nabalita 'yan na October 4, the first week of this month. And then all of a sudden, nung nagkaroon ng lead, October 18, naalala ko 'yan kasi yun ang palaging binabanggit eh. October 18 nagkaroon ng nahuli yung gunman. Pagkahuli dun sa gunman ay nagsabi na ang isa daw sa mga middlemen ay nasa loob ng bilibid. On the same day, October 18, namatay yung alleged middleman. Kaya ngayon, mga kaibigan, meron na ditong aspeto ng foul play. May aspeto na dito ng cover up, pinagtatakpan. Dahil ito pong si June Villamor ang kauna-unahang lead na iniimbestigahan ng ating mga kapulisan or ng DOJ for that matter. Meanwhile, Remulla reiterated that they are thoroughly investigating the case when asked about President Ferdinand Marcos Jr.'s remark that he is not convinced that Villamor died of natural cause. Ayan na. Eto na. Nagsalita na ang Pangulo natin, mga kaibigan. Si President Ferdinand Bongbong Marcos na mismo ang naglabas ng kanyang sariling opinyon dito sa kaso ni June Villamor. Ano yung sinabi? Panoorin natin, mga kaibigan. Yung sinabi ni President Bongbong Marcos tungkol dito sa kaso ni June Villamor. Ayan, panoorin natin to, mga kaibigan. Marcos na ang nagdududa sa sanhi ng pagkamatay ng sinasabing middleman sa pamamaril kay Percy Lapid. Nakatakda ng ilabas ang ikalawang autopsy report sa labi ng middleman. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi kumbinsido si Pangulong Bongbong Marcos sa dahilan ng pagkamatay ng itinuturong middleman sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat imbestigahan itong maigi. I am still not satisfied that it was natural causes. So sabi ko, tignan niyo yun na mabuti because there are ways to kill a person that do not show up in the medical legal. Kailangan din daw matukoy ang nasa likod ng pamamaril kay Lapid. But more importantly is to really trace saan nanggaling ito. Who gave the order? Sino nagbigay dun sa preso na orderin ang shooter na gawin ito at bakit? That is what we are working on now. Sinisiguro ni Pangulong Marcos na tuloy-tuloy ang komunikasyon niya kay Justice Secretary Boying Remulla at Interior Secretary Benher Abalos tungkol sa kaso. The police know what to do. I'll just get in the way. Alam ko, imbestigahan niyo na mabuti. Right. Alamin natin na mabuti kung sinong behind this. Sa naunang autopsy report ng National Bureau of Investigation, walang nakitang external physical injuries sa labi ng kinilalang middleman na si June Villamor. May hemorrhage daw sa puso ang 42 anyos na inmate. Isinasailalim na sa ikalawang autopsy ang labi ni Villamor na pinangunahan ni forensic pathologist Raquel Fortun. Samantala, naiulat na nawawala ang cellphone ni Villamor na ginamit nito para makipag-usap sa kanyang kapatid para sabihin ang mga pangalang dawit sa kaso ni Lapid. Matatanda ang lumutang ang kapatid ni Villamor para magbigay ng impormasyon tungkol sa kaso. Nakausap daw kasi nito si Villamor bago mamatay sa loob ng bilibid. Makukuha naman daw ng mga otoridad ang record ng cellphone ni Villamor mula sa telco kahit na nawawala ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Well, it's good, no? Kung meron na silang ganun technology na kaya nang hanapin yung mga mga conversations, 'di ba? Kasi syempre yung message natin. Alam niyo ang wonders of technology, mga kaibigan. Yung ating mga text na sinesend ay pupunta po yan sa signal, sa network po no ng mga telco. At yun po pwedeng ma-recover depende sa telco. So kung may court order yan,
Kung may court order yan, posibleng makuha yan ng telco. Posible pang makuha yan ng ating kapulisan. Ngayon, ang tanong na lang, was it sent through a messaging app tulad ng text or Messenger or Viber or something? Kasi naalala ko nung unang lumabas yung kapatid ni June Villamor, sabi sa Messenger daw nagsesend. Ayan. So, baka kailangan mabigyan linaw 'yan kasi maski doon sa mga text natin, ang tawag doon sa app ang tawag doon sa app na 'yon pang text message ay Messenger din o messages. So 'yun, mga kaibigan. May pagdududa na rin ang ating Pangulo na si June Villamor ay namatay of natural causes. And tama po yung sinabi ni Presidente, mga kaibigan, na may mga paraan ng pag-assassinate kung saan hindi mo malalaman kung ano ang naging cause of death. May paraan po talaga. Kung maniniwala tayo sa mga napapanood natin sa pelikula, ay merong kombinasyon ng iba't ibang chemical. Okay? Meron pong kombinasyon ng iba't ibang chemical na kapag pinagsama-sama mo 'yon, ang ending nun cardiac arrest. 'Yon. So ihahalo mo lang 'yan sa inumin, tapos ang ending nun ay atake sa puso. Kaya importante po yung toxicology. Yung toxicology report, mga kaibigan. Ibig sabihin po, napakahalaga. Kasi kung walang napakahalaga po na malaman natin kung ano yung na-ingest o kung ano yung nainom o nakain ni June Villamor bago siya inatake sa puso. Okay, bakit? Kasi kung walang signs of physical injury, kung hindi binugbog, hindi sinaksak, hindi binaril, hindi binatuta, hindi pinalo sa ulo, etc., ay baka may ibang paraan kung paano na namatay etong si June Villamor. Baka nalason. Yun po, mga kaibigan. Tulad nga na nabanggit ko kanina, meron pong iba't ibang halo ng chemical o merong mga dahon-dahon o mga ugat-ugat na kapag pinakuluan mo, lason pala. At hindi iyon magpapakita sa regular na autopsy. Kailangan magkaroon ng toxicology report. Yan, doon po yan nakikita. Kung merong nakain o nainom na lason, itong si June Villamor. So mga kaibigan, dalawang kaso na po ang tinitingnan dito. Yung pagkamatay ni Percy Lapid, kung sino ang mastermind dyan, at pangalawa, sino ang nagpatumba kay June Villamor na kaisa-isang lead dito sa pag-solve ng krimen na to kay Percy Lapid. Pero mga kaibigan, meron pa rin pong mga komento dito syempre, ipagtatanggol niya yung kanyang sarili, si General Bantag. Ano po ang kanyang sinabi? Kung ginagawa niyo akong persons of interest, di imbestigahan niyo ako. Sabi niya, I'm willing to undergo lifestyle check, sabi ni General Bantag. Suspended Bucor Director General Bantag said on Tuesday, October 25, that he is willing to submit himself to a lifestyle check. Walang problema yun. Sabi niya sa isang interview. Nakakatawa dahil hindi naman totoo. Sinabi yan ni General Bantag nga. Kasi ang aligasyon, mga kaibigan, ay meron daw siyang isang mansyon sa isang exclusive subdivision sa Kayato, as well as multiple vehicles. Ang sabi niya, hindi naman exclusive ito. Maliit lang ang tinitirhan naming bahay, sabi pa niya. Tapos, yung mga vehicles daw na pinakita sa video ni Percy Lapid ay mga government-owned vehicles at mga sasakyan ng kanyang mga kapitbahay. Yun. At the same time, Bantag said he has no problem being removed from office. Yun ang kanyang sinasabi. Pero mga kaibigan, meron po siyang sinabi dito sa huli ng balita. He expressed belief that drug lords at the Bilibid had something to do with his removal because of the actions he did against them. Ayun, yung sinisisi naman ni General Bantag ay yung mga drug lord na nasa loob ng Bilibid.
na kumbaga gumagawa lang sila ng issue para siya ay matanggal at itong kawawang si Percy Lapid ang naging sacrificial lamb para ipatanggal siya sa bilibid. Sabi niya. Hindi po natin malalaman ang totoo, mga kaibigan, hangga't hindi natatapos ang investigasyon. Hintayin po natin yan. Pero si Manong J. Sonsa may pasabog na naman. Ayan, sabi Manong J. Kagabi. Kahapon, October 26, 10:08 AM. Ito po sinabi ni Manong J. Sonsa. Ayan. So pinakita niya yung text. Ayan. Ito yung naalala nyo yung ate nung gunman, middleman ni Jun Villamor. Ito yung message na isinend sa kanya nung Jun Villamor. Ingatan mo itong sasabihin ko, ilabas mo ito pag namatay ako dito. Kailangan walang makaalam nito hanggat buhay pa ako. Pag nawala ako, iparating kila Joel na ang sugo, tulo na, hindi ko alam kung ano ibig sabihin, hindi ko alam kung ano yan kasi naka-blur. Sputnik, Happy Go Lucky at BCJ, tikang sa opisina ang sugo sa, tapos hindi natuloy, wala na yun. Baka burado na lang din. So ito yung sinabi ng ate ni Jun Villamor, yung middleman. Ano yung pasabog naman dito ni Manong J. Sonsa? Talaga si Manong J. Sonsa, di talaga tayo pinapatulog nito eh. Ito ng message na to, mga kaibigan, ay nasend October 20, mga kaibigan. Oh my God, mind blown, mga kaibigan. Anong ibig sabihin yan? According po, ang sabi po sa sa dokumento na inilabas ng NBI, ay namatay daw itong si Jun Villamor ng October 18. October 18, mga kaibigan. So, tanong, kung October 18 namatay etong si Jun Villamor, sino yung kausap ni ate? Kasi October 20 na ang nakasulat dito, ang pagkakasend daw. Ngayon, mga kaibigan, akin lang, ito hindi ko alam, hindi natin alam kung nakaka-stress to. Hindi, malabo rin nating malaman kung ito ba ay yung pagde-date ng send. Baka ito yung date sa cellphone. Kasi di ba sa cellphone natin, wala dito yung cellphone ko eh. Sa mga cellphone natin, di ba sa itaas nun, merong date and time, ganyan-ganyan. Baka ito yung date ng cellphone. Okay, pero ito siguro may ibang date. Kasi usually, yung date nasa gitna yan eh. Nandito sa gitna. Yan, kadalasan. But regardless, hindi natin malalaman kasi wala naman tayong access dito sa telepono na to. So, hindi natin malalaman. So, sabi ni Manong J. Percy Lapid story, the Onda special. Paano nakapag-text iyong kuyang middleman sa ate niya ng October 20 and namatay siya ng October 18? Photo from the CP of ate ng middleman. Ay ambot sa langaw. Ayusin nyo nga ang script, pwede ba? Gubot pa sa lukot, giatay manioy, mga ulaga. Thanks kabayang Henry sa Kodak mo, sabi niya. Sabi ni Manong J. Ano ba talaga, mga kaibigan? Ano ba talaga? Palalim ng palalim ang misteryo ng pagkamatay nitong si Jun Villamor. Palalim ng palalim din ang misteryo ng kung sino ang nagpatumba kay Percy Lapid. So we are wishing this the DOJ, PNP, DILG, NBI, lahat na ng ahensya na related sa peace and order. We wish you well. Bahala po kayo. Good luck po sa inyo kung paano nyo po ito isosolve. Pero
As it stands, parang, my goodness, goodness gracious, great balls of fire. So mga kaibigan, yan lang po muna ang ating topic for today. Please don't forget to like, share, and subscribe po kayo sa Coach Jarrett YouTube channel at follow po kayo sa ating Facebook page, Coach Jarrett din. Please subscribe na rin sa aking vlogging channel, Coach Jarrett Vlogs, at maglalagay po tayo doon ng mga medyo light topics naman ng mga videos. So, I'll see you in our next Coach Jarrett live. Okay? So, bye everyone, and I'll see all of you on our next live stream. Bye!